guys. Nag-tricycle ako, lumipat ng kabilang tindahan. Paki-off muna ng music natin. Jet. Lumabas si Jet. So, nagpunta ako dito sa kabilang tindahan muna guys. Natawa ako kay ate doon sa may, malapit sa amin, sa may Yumi Thailand Closet. Sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Ay umuulan. Wait lang guys, punasan ko muna. Sabi niya, saan ka pupunta? Ay umuulan. Sabi ko, lilipat po ako sa kabilang shop. Tapos tumawa si ate, sabi niya, iba talaga pag maraming shop. Sinagot ko siya, iba po talaga pag maraming kapatid. Sa maraming kapatid, puros kayo nagbibenta, puros kayo negosyante. Ayan ang nangyayari. And, dala-dala ko po yung aking tirang braso ni Marites. Ayan, meron pang mga konting langgam. Kasi binili ko to nung isang araw, tapos hindi ko naubos. Kasi hindi naman pala kain si auntie ng matamis. Kaya, yan. Magbebenta ako, pero wait lang. Nami-merienda muna ako, guys. Yan, sarap nito, guys. Huwag nyo na lang pansinin. Huwag nyo pansinin yung mga langgam dyan. Kasi, sa katagal-tagal na namin kumakain ng mga langgam here and there, hindi naman kami napano, kaya. Wow, sarap ng braso ni Marites. Ito nga. Yan guys. Iba natin. Wala kasi si Madam Sheena dito. Isa na lang. Kakawala ng stress. Diba ako ma-stress guys kasi nag-ano ko stress eating. Mamaya na lang yung ayan guys, nagbihis-bihisa na naman ang lola ninyo guys. So sabihan ko kayo ng part ng aking pagbebenta-benta is ngayon inad namin sa aming selling strategy etong pag-e-exercise habang pagbebenta o yung nagti-treadmill. So in short, bumili po yung aking ate nitong treadmill na walking. Ayan. So kung kayo yung nagnenegosyo, maganda po talaga siyang pang-add kasi nai-imagine mo ano yung itsura mo pag naglalakad ka. So simula nung napansin ko, simula nung nag-treadmill kami habang nagbebenta, 1 week na ngayon, ang bilis po at ang laki ng sales namin. So malaking tulong talaga siya. Very good. At ngayon ang aking ibebenta guys ay Airport OOTD. So nakita ninyo? Ayan. So ngayon lahat ng ilalabas namin na collection ay mga pwede niyong suotin sa airport. Malamig, magaan. Kahit isa lang kayong mag-travel guys, parang meron kayong kayakap. Kasi ang ganda ng tela niya. So, sa mga mahilig mag-travel ng shorts at saka pants, yun yung ilalabas namin ngayon. At para maging parang totoo, meron din akong dalang maleta. Saan ka dyan? Ganun dapat ang tindera, guys. Lagi dapat tayong willing mag-effort. At, wait lang. Magtulon muna ako ng laway. Willing mag-effort at saka willing dapat tayong mag-think outside of the box palagi. So yan lagi nating gagawin. No? Huwag tayong maging kampante porket walang sales. Uupo ka na lang. Wala talaga eh. Wala talagang sales eh. Hindi pwede ganon. Yun lagi yung tinuturo ko sa mga staff ko. Pag feeling mo mahina, mabagal yung sales, maghanap ka ng something na pwedeng magpagising sa mga viewers. So ngayon, ito yung naisipan natin. At so far so good. Effective naman talaga siya. So magbebenta muna ako guys. Again, ito po yung gagamitin ko. Yan yung props ko. Ang aking luggage, meron akong sapatos. Dala ko din yung aking sombrero kasi kunyari papunta tayo ng airport, may G-net. Kailangan natin ng sombrero. So, mamaya bigyan ko kayo ng pasample sa aking ginagawa. Kung hindi nyo man nakafollow, kung hindi kayo nakafollow sa aming Facebook page na Mayumi Thailand Closet at Tindera sa Africa, ilalagay ko dito yung pasample. Ano yung ginagawa natin habang nagbebenta. Ayan. Baka sa ginagawa ko to guys, mamilyonaryo na tayo bukas. Sayang naman. So, I'll see you guys on today's episode. A few more.
tapos na ako magbenta. Ngayon magbiyahe na ako ng motorsiklo. Wala susundo sa akin guys. Mumotor tayo. Ayan. So pinapatawag na naman ako ng mga kapatid ko. Pupuntahan ko muna sila. Hindi ko alam ano na naman yung kanilang gustong mangyari. Wait lang guys ha. Hi guys. Kasama ko si Auntie. Good morning everyone. Auntie, you greet them. Good morning everyone. Good morning. Auntie is here with us guys. Moving around the city. Very busy. Maayong buntag. Ay, maayong buntag. You speak in Tagalog na? Mayong buntag everyone. Kamusta? Kamusta? Thank you for watching. Kamusta o ba? Oli Otia. Yeah. Kamusta guys, in Auntie's language, Luganda, or language ng Uganda, it says Oli Otia. So, yes, you mean mabuti. Like, yeah. Wasuze. Wasuze Yeah. Otia, meaning good morning. Yeah, good morning. And when you say Jendi, Jen is like I'm fine. okay, but now in Tagalog you say mabuti. Mabuti. Okay, good. So, ngayon guys, pupunta kami ni Auntie sa event sa eskwelahan ng mga anak ko. Right now, it's 9:30 at meron silang pa-event, merong market day. So, sabi ko kay Auntie, sasama kami magsha-shopping sa eskwelahan ng mga anak ko with 20 pesos. 20 pesos. Ang budget nila. So, ito yung activity ng mga bata once in a while. Talagang sumasama kami para naman malaman namin yung mga ginagawa nila sa school. Baka mamaya, bulakbol pala yung mga anak ko, hindi ko alam. So, agapan natin agad. So, pupunta kami guys. And then, pagkatapos niyan, sabi ko kay Auntie, pwede silang mamalengke kasama yung mga bata. So, kung gusto niyo makita yung pamamalengke nila, you follow Auntie Christine's YouTube channel, Tulie Mele. This is the palengke, Auntie, you see? Yeah. You go inside and it's there. Yeah. Now you remember? Yeah, I remember. And, ano bibilin mo sa palengke, Auntie? Ano bibilin mo sa palengke? What I'm going to buy? Yes. Gulay. Gulay. Anong gulay? Ano? Eggplants. Talong. Talong. Yeah. And Patatas. Potato, patatas. Kamote. Kamote. And then Kamote. what else? kamote. Then some May saging ka pa. Yeah, saging. Yeah. Then maybe some Papaya. Gusto mo papaya? Yung maliit na papaya, yung matamis? The round papaya, the small one you want? You like it or no? Yeah, I like it. Okay, Yeah. magbili ka nun, Auntie, kasi mura lang siya. It's cheap. Yeah, it's cheap, yeah. Only 10 pesos ang kilo, guys, nung papaya na bilog, Auntie. 10 pesos, right, like 1,000 Ugandan shillings only for 1 kilo. It's not too expensive. It's not expensive, and we have papaya intake fiber. So, sabi ko kay Auntie, bago sila umuwi, dumaan na lang sila sa palengke ng mga bata para mamili ng gulay. Si Auntie ngayon guys ay tinuturuan po namin magtagalog, kaya dahan-dahan po kami ay nagtatagalog sa kanya. And I think Auntie knows some Tagalog kasi tinuturuan na siya ni Chico tsaka ni Calby. Si Calby mabilis na sa Tagalog eh. So anyway, pupunta kami sa event ng mga bata. Ang event ay market day. So, meron silang mga konting bagay na binibenta from snacks to toys. Bibigyan namin ng konting pera yung mga bata and then they can choose kung ano yung gusto nilang bibilhin. I believe the event will last for 1 hour or maybe 2 hours and then mamamalengke sila and then uuwi. For me naman, meron akong asikasuhin for our laundry business. I have a meeting today, signing of contract. I have to buy things that we need para ma-organize yung ating negosyo. Kailangan ko nang gumawa ng job order form, kailangan nating mag-prepare ng resibo, ang dami nating gagawin. Kailangan nating ilagay yung ating tarpaulin na soon to open para malaman ng buong mundo na magbubukas yung labalabi. At kailangan nating ilagay yung ating promotion on the first day, syempre, para makapag-ano tayo ng customer, ano. And ano pa ba? Ang dami pa nating gagawin, guys, pero isasama ko kayo ngayong araw. Tingnan natin ano pa yung mangyayari. But like I said, yung pamamalengke ni Auntie mamaya, for sure magva-vlog si Auntie, guys. So, panoorin nyo po yung storya ng kanyang buhay palengke dito sa Pilipinas. And you know, Auntie, Filipinos are very friendly. You can just ask them, how do you say in Tagalog this fruit? Because I think you will learn faster when you are on the location. That's how I learn in Uganda. Because I asked them, how do you say this? How do you say that in the market?
Then they are happy to teach you, by the way. Yeah. They are happy to teach you. They will teach you. What do you call this gulay? Then they will tell you that gulay is labanos. That gulay is pepino. They will help you, auntie. You will learn. I'll start asking. You start asking. And now you can even open your bag, the one that you bought, and you speak in Tagalog. Ay guys, ito mga gulay guys. Ito guys, kamote guys, 20 pesos. Then you tell the price. How much did you buy the kamote? How much did you buy the kalabasa? May maraming tao ngayon sa school. Okay, let's go na. Andito na kami sa paaralan ng mga anak ko. Tara. Ngayon ako nagpakita sa inyo na busy talaga ako kasi ngayon ang aking contract signing para sa ating laba-labi. And ayan nga guys, natapos na din sa wakas. Ang sarap ng ngiti ng lola ninyo, no? Ganyan ang ngiti ng mga nagdadagdag ng stress sa buhay. Yung masaya naman sana yung tulog mo pero maghahanap ka pa ng sakit ng ulo. Pero wala, kailangan talaga natin laging maghanap ng ng extra pa extra. Tsaka kailangan naman nating matuto ng ibang bagay para hindi naman stagnant yung mga utok natin, guys. And natapos na nga. I have kasi ang ginawa ko today, nagtanong pa ako ng ibang questions na gusto kong i-ask, yung mga concerns ko, and of course may kinlaro din ako. And then after that, when I was feeling comfortable na, we did the contract signing. So finally, the biggest step, the hardest step, and the most expensive step is already done. Next naman ang gagawin, kita nyo may hawak ko laging ballpen at ang notebook ko, guys, kasi lagi po ako talagang naglilista. Marami ako nakakalimutan. Hindi na po maganda yung takbo ng utak ko minsan. And I cannot remember a lot of things. Kaya minsan yung mga birthday, mga ganyan, hindi ko po talaga nare-remember. Kaya nag-a-apologize na ako in advance sa mga taong nakapaligid sa akin kasi hindi na po ganun ka-strong yung aking memory. Yung mga kasalanan lang hindi ko nakakalimutan. Anyway guys, yeah, I did sign the contract. Finally, I feel so good. Syempre, I chose Express Clean Gensan to partner with me for a lot of different reasons. I'm going to tell you guys more about this sa mga susunod nating episode. At ngayon na naman ay nagkaayayaan na naman kami magkakapatid. Ewan ko ba sa mga kapatid ko to, parang sobrang stress sila at talagang ang dami naming lakad lately. Pero sabi ko, sobrang busy ko, hindi ko pa sigurado. So ngayon, ako muna pupunta dito sa kabilang shop ng aking ate kasi malapit lang siya dun sa venue ng meeting ko for contract signing. Para hindi masayang yung takbo ng gasolina ko, dadaan ako dito to get some items. So tara, samahan niyo ako. Okay guys, dito na kami sa tindahan ng aking ate. And lately, sobrang gusto kong pakita sa inyo kung ano yung mga sellable items namin dito. Kasi maraming nag-message sa akin, gusto nilang maging reseller. Gusto nila na mag-bulk buying. So, possible naman siya. Like I said, basta dito kayo mag-contact para magkaroon tayo ng transaction. And, pakita ko yung bestseller namin. This week, ito po yung bestseller namin na items. Ayan. Parang t-shirt lang siya guys, no? Normal t-shirt. Pero this one is actually special. You know why? Etong mga t-shirts na to, they are
glow in the dark. So, these t-shirts came from Bangkok, Thailand. Ang tela niya, 100% cotton, apakaganda ng printing. Kahit i-machine wash nyo yan, hindi yan natatanggal. And, maganda yung quality ng tela niya. Ayan. So, isa to sa mga best seller namin this week. Also, mga dresses. So, ang dami naming orders ngayong week pagdating sa mga dresses, guys. Pero ngayong week, yung trabaho ko is i-promote yung mga airport OOTDs. Ayun. So, pipick up lang ako ng mga items na order. Saan na ba yun? Ganito. Meron tayong orders na mga ganito, guys. As you can see. This one is our airport OOTD long pants. Ang tawag namin airport OOTD kasi yung tela niya medyo makapal ng konti. Hindi naman siya mainit kahit na walang aircon. Pero, perfect siya pag may aircon, lalo na mga airport. Ganun. So, mag-pick up lang tayo. And, yeah. I'll see you guys shortly. Right. Nakuha na natin yung ating items na nabenta na pala, guys. So, ngayon dadaan tayo sa signages na shop para ipagawa at bayaran yung signage natin for Labalabi. So, dito sa Jensen, meron kaming linya talaga na gumagawa ng mga signages. And dahil maraming kilala yung mga kapatid ko na gumagawa, medyo marami tayong option. Pero dito tayo sa isang malaking shop. The Art House. Tingnan natin kung magkano yung aabuti ng ating sign. So, yung gagawin nating signage, yung tinatawag nilang Paraflex. Yung umiilaw kapag kagabi. So, okay guys, andito na kami ngayon sa aking venue, sa aking location. Lalagay ko na to aking soon to open na poster para mamarites natin yung ating negosyo. Okay. So, napagawa na natin yung tarpaulin, guys, at pinakuha ko agad. So, yung ganyang kalaking tarpaulin, nasa 3x4 feet. And, 3x4 feet, ang binayaran ko dyan, 210 pesos. So, normal lang talaga, pag nagbubukas ka ng negosyo, magastos na agad. Kasi kailangan mo na mag-marketing agad. Hindi pwedeng kung kailan ka magbukas, yung ka pa mag-market. Dapat ngayon mag-marketing ka na. So, napagawa ako ng 3 tarpaulin, yung presyo, yung soon to open, tsaka yung promotion natin. Lalagay na natin lahat yan para yung mga marites makabasa na and all. Tindahan na close. Ayan na guys, nalagay na namin. So ako lang nag-layout nito. Yung sa logo namin tinulungan ako ng kapatid ko, pero finally
up na siya kasi at least 1 month dapat yung announcement namin. So ito yung soon to open namin, may logo, then yung services namin, self-service at saka full service. Then yung details na i-contact nila for any question. Then dito yung ating opening promo. Meron tayong free laba. Sana all. Free wash and dry. Ayan. So free wash and dry kami para sa 10 tao. Oh, free na din yung Ariel tsaka Downy sa 10 tao na mauuna sa aming opening ngayong March 1. Oh, diba? Sana all. So, this one, goods accomplished. Oh, guys, it has been a productive day. Tama na guys, sobra na talaga. Gamit na ako ngayong araw. Time check natin, alas 4 na po ng hapon. And, ang dami nating nagawa ngayong araw, but still before ako nag-record nito, before ko kayo kinausap right now, gumawa pa ako ng loyalty card at saka tinulungan ako ni Part sa leaflet na gagawa kami ng reminders para ipaprint natin sa tarp sa loob. Syempre meron tayong friendly reminders para sa magiging customers natin para naman ma-manage natin yung expectations namin sa isa't isa. Ayun. Anyway, lahat ng yan guys, I mean more updates sa mga next episode natin. Ngayon magpapaalam po muna ako sa inyo. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa episode na to. At kung wala man, well, kayo na lang mag-adjust. Anyway, let me know what you think guys. Kung meron kayong idea, mga tips and hacks sa laundry business, i-comment nyo naman below. Wag po tayong madamot. Masama yan. Hindi kayo makakaakyat sa langit nyan. Alright, maraming salamat guys. Much love from Princess Yiga. See you on the next one.